Eto na po, pinanindigan na ng Commission on Election, Chairman George Erwin Garcia, ang kanilang paniniwala at kapangyarihan sa ilalim ng batas na kung sino ang dapat na iproklama base sa kanilang mga pagsusuri. Si Congressman Benny Abante, ng ika-6 na distrito ng Maynila ay siya na pong dinideklara officially na congressman matapos pong ma-disqualified nga po itong si Mr. Uy, naging kalaban niya noong nakaraang eleksyon. Diyan naman sa 1st District ng Marikina, ipinoklama na rin po ng COMELEC si dating mayor, ngayon po ay Congressman Marcy Chodoro. Kalaban naman si dating Senador Coco Pimentel. Sayang si Pimentel pero natalo siya. Ganun pa man, siya po ay magpipetisyon pa before Supreme Court tungkol dito sa desisyon ng COMELEC. Ito namang sa Davao, ito yung kontrobersyal. Dahil nanalo si Digong Duterte kahit nakakulong sa dahig, ICC, pero ang nanalo namang Vice Mayor o kanyang anak na si Baste Duterte, sabi ng COMELEC, wala na silang authority dyan, ang DILG na. Kaya ang ginawa ng DILG na italaga si Baste as acting mayor ay legal na legal. Kaya si Baste Duterte ang siyang acting mayor ng Davao City sa ngayon dahil nakakulong si former President Duterte. Kung sino yung number 1 konsilor, yan naman ang maging aakto na Vice Mayor, presiding officer ng City Council ng Davao City. Ayan po ha. So Baste, tuloy-tuloy ang kanyang pagiging mayor. Kasi mayor yan nung tapos hanggang June 30. Di ba? Tapos tumakbo eleksyon, so nga, Vice Mayor nanalo, wala yung kanyang ama, siya yung acting mayor. Kaya tuloy-tuloy ang kanyang pagiging mayor. Samantala, ano ito? Senator Judge dapat daw pong manumpana. Ayun, ibig sabihin yung 12 na bagong mga senador, officially noong June 30, alas 12 ng tanghali, ay sila ay senador na ng Republika, tapos na yung 12 senador, kaya dapat daw po ay manumpana mga ito bilang mga senador judges. Yan naman ang panawagan ni Senator Risa Ontiveros at ng iba pa. Dapat lang. Kasi mahirap po yung hindi nanunumpa eh. Kasi pag nanumpa kang senador judge, ang kasunod niyan, dapat ay irespeto nila na merong article of impeachment, dapat umakto sila ang mga senator judge at yung kanilang constitutional duty ay kanilang gawin. Yan po ang importante kapag nanumpa kang senator judge, admission na yan, pagtanggap na ikaw ay judge sa article of impeachment sa oras na magsimula ang trial. Kailangan yan. Kasi yung 12 hindi pa nga ho nanunumpa. Pero willing naman daw po manumpa. Ito yung controversial talaga lang Ito yung madalas na travel ni Vice President Sara Duterte ay talagang issue hindi natatapos. Alam nyo, kahit sino sa ilalim ng ating mga batas, entitled tayo na mag-travel. Walang duda, walang problema ron. Kahit taga-gobyerno ka, taga-pribadong sektor. Kaya lang iba kasi pag nasa gobyerno. Pag nasa gobyerno, dapat may travel authority. Pag may travel authority, official ang travel mo, gastos mo, accommodation, transportation, food, lahat may allowance yan. Government money. Ganun po ang ibig sabihin nun. Pag ikaw ay taga-gobyerno at meron kang official ang biyahe mo. Yung iba nga gumagamit pa ng red passport. Pag pribadong sektor, abay walang pakialam ng gobyerno. Magbayad ka lang ng travel tax, wala nang problema. Lahat tayo entitled magbiyahe kung saan hanggat kaya natin. Basta pribado. Ay ito kasing kay Sara Duterte, nagrambol Sabi niya, pribado raw ang kanyang biyahe. O di ibig sabihin, sariling pera niya ang ginagastos. Pero sa kanyang mga interview, nadudulas at sinasabi niya, nagtatrabaho siya sa abroad. Ay sandali. Pag sinabi mo nagtatrabaho sa abroad, di ibig sabihin ikaw ay umaakto as Vice President. Hindi pribado. Kasi kung pribado, hindi ka magtatrabaho. Gagawin mo lang yung iyong pagbabakasyon at may limit ang oras ng bakasyon. 15 days lang yan. Kung madalas ka naman nagbabakasyon, ay abuso rin yun. Ayun yung complication. Kaya kahit anong sabihin ni Sara Duterte, lagi talaga siyang tatanungin ng Malacanang.
Bakit ka travel ng travel? Anong meron sa travel? Kung official ang travel mo, mag-report ka sa bayan kung anong ginawa mo. Kasi sabi ni Undersecretary Castro ng Malacanang, si Pangulong Marcos, bago umalis, nagre-report sa bayan kung anong lakad. Pagdating, ire-report niya sa bayan kung ano ang nakuha ng mga nakuha sa mga meeting, business na pagkakataon, relasyon, at marami pang iba. Kasi gano'n ang presidente. Bago umalis, mayroong departure speech, mayroong arrival speech. Inire-report kung ano ang ginawa. Ay, ang Vice President, wala naman pong ginagawang gano'n. Pero sabi niya, nagtatrabaho daw sa abroad. Kaya hinahanapan siya. I-report mo raw sa bayan kung ano ang iyong ginawa sa abroad. Kung sinasabi mo, nagtrabaho ka. So, ayan po yung issue dyan. Although doon sa mga taga-suporta niya na hindi nakakaintindi, talagang hindi nila alam yun. Ang feeling nila kung anong ginagawa ni Sara, kahit mali, tama sa kanila eh. Pero pagka po government official, merong responsibility, tatlo yan eh. Transparency, responsibility, accountability. Mukhang nakalimutan ni Sara Duterte yun. Transparency, importante yan. Accountability, lahat yan, mahalaga. Sa kahit sino opisyal, hindi lang si Sara Duterte. Sa lahat ng opisyal, elected, appointed, career official, lahat kayo merong dapat transparency, responsibility, and accountability. Kasi pera ng bayan, baka pagdudahang nagagamit nyo. Si Sara Duterte po, hindi mo maiwasan na ang taong bayan, ito magagalit naman yung iba, sinong taong bayan? Di mamamayang nagbabayad ng buwis, hindi naman kayo lang mamamayan eh. Yung mamamayang Pilipino, ay nagduda sa kanya. Kaya nga, betrayal of public trust. Public office is public trust. Nasa batas yun. Kaya nga meron siyang article of impeachment na kinakaharap. Kasi pagdududa, kawalan ng tiwala sa kanya sa paggamit ng pera at sa paghawak ng posisyon. Kaya yung kanyang mga travel sa abroad ay pinagdududahan na rin kasi yan ang pinakamahirap, yung mawala ng tiwala at nagduda ang tao sa iyo. Lahat ng galaw mo, kahit na pribado yan, pinagdududahan. Kaso Vice President ka. Kaya kahit na anong paliwanag mo, dapat malinaw talaga. Tama yung paninindigan ng Malacanang. Kung opisyal ang biyahe mo sa abroad, gumagamit ka ng Office of the Vice President, maaaring pati pera, i-report mo sa bayan. Ano ang accomplishment? Ano ang ginawa? Ngayon, kung pribadong sektor yan, hindi daw ka panipaniwala. Kasi ginagamit mo raw yung Office of the Vice President social media. Government property yun. Isa sa mga nakita yun. Yung mga pagtatravel kasi, alam nyo, ang mga nagtatravel na taga-gobyerno, government official, kung mataas na official, red passport ang ginagamit ng mga yan pag official. Kung hindi naman, ay nagpapakilalang siya ay taga-gobyerno. Doon pa lang sa pagpapakilala mo sa immigration, pagpapakilala mo sa labas, kung ano kat na ba't yan nandun, doon ang basihan. Kung pribadong travel yan or pampublikong ang dinadala mo as government official. Yun po yun eh. Okay? Sana po ay naiintindihan ninyo. Walang personalan, issue lang. Maging aral ito, ulitin ko, transparency, responsibility, and accountability kahit kanino, lalo na sa gobyerno. Huwag niyong kalimutan niya kung hindi. Pwede kayong masilip, pwede kayong kasuhan, at nando na ang inyong pananagutan. Please like and share, subscribe and follow sa ating mga channel.